Sa Pilipinas, isa sa pinakasikat na fast food restaurants ay ang KFC. Maraming Pilipino ang lumaki na kumakain ng kanilang sikat na fried chicken, gravy, mashed potato at mga burger tulad ng Zinger. Sa mga mall, highway at kahit sa mga delivery apps, halos kahit saan ay makikita ang restaurant na ito. Dahil sa kanilang finger-licking good na slogan, maraming tao ang naniniwala na ito ay isang masarap at sulit na pagkain para sa pamilya. Ngunit sa likod ng masarap na lasa at crispy na balat ng manok, may ilang bagay na dapat mong malaman bago ka muling kumain dito. Ayon sa ilang pag-aaral tungkol sa fast food, ang madalas na pagkain ng mga deep-fried na pagkain ay maaaring magdulot ng iba't ibang problema sa kalusugan. Kabilang dito ang pagtaas ng kolesterol, obesity, high blood pressure at iba pang sakit sa puso. Maraming fast food meals ang mataas sa sodium, fat at calories na maaaring makasama kung madalas kainin. Bukod dito, ang paraan ng pagluluto ng fried chicken, lalo na ang deep frying sa mantika, ay nagdadagdag ng malaking dami ng taba at calories sa pagkain. Sa proseso ng deep frying, sumisipsip ng mantika ang breading ng manok kaya mas tumataas ang fat content nito. Hindi ibig sabihin nito na bawal kumain ng fast food, ngunit mahalagang malaman ng bawat Pilipino kung ano ang epekto nito sa ating katawan, lalo na kung madalas itong kinakain. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 6 na dahilan kung bakit dapat kang mag-isip muna bago kumain sa KFC. Ang mga dahilan na ito ay batay sa mga research tungkol sa fast food, nutrition at kalusugan. Kung ikaw ay mahilig sa fried chicken o madalas kumain sa fast food kasama ang pamilya, mahalagang panoorin mo ito hanggang sa dulo. Dahil pagkatapos mong malaman ang mga impormasyong ito, maaaring magbago ang iyong pananaw tungkol sa paborito mong pagkain. Unang dahilan, sobrang taas sa sodium. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit dapat kang mag-ingat sa pagkain ng KFC ay ang mataas na sodium content ng kanilang mga pagkain. Ang sodium ay karaniwang nanggagaling sa asin na ginagamit upang mas maging masarap ang pagkain. Ngunit kapag sobra ang sodium na pumapasok sa katawan, maaari itong magdulot ng mataas na blood pressure o hypertension. Sa isang typical na serving ng fried chicken, maaaring umabot sa 300 hanggang higit 500 mg ng sodium ang isang piraso lamang ng manok. Kapag kumain ka ng 2 piraso ng manok, may kasamang gravy, fries at inumin, maaaring lumampas ang iyong sodium intake sa kalahati o halos kabuuan ng recommended daily intake sa isang meal lamang. Ayon sa mga eksperto sa nutrisyon, ang sobrang sodium sa pagkain ay isa sa mga pangunahing sanhi ng hypertension. Kapag mataas ang blood pressure ng isang tao, tumataas din ang risk ng stroke, heart attack at kidney disease. Kaya naman sa Pilipinas, ang Department of Health at mga nutrition experts ay patuloy na nagpapaalala sa publiko na limitahan ang pagkain ng mga processed at fast foods. Sa KFC, hindi lamang ang fried chicken ang may mataas na sodium. Pati ang gravy, mashed potato, burger at iba pang side dishes ay naglalaman din ng malaking dami ng asin at flavor enhancers. Kaya kapag pinagsama-sama ang lahat ng ito sa isang meal, maaaring mas mataas pa ang sodium intake kaysa sa inaakala mo. Para sa maraming Pilipino, ang pagkain sa fast food ay isang treat o reward. Ngunit kung ito ay nagiging madalas na pagkain, maaari itong unti-unting makasama sa kalusugan. Kaya mahalagang tandaan na ang sobrang sodium ay hindi agad nararamdaman ang epekto, ngunit sa paglipas ng panahon ay maaaring magdulot ng seryosong problema sa puso at katawan. Pangalawa, sobrang mantika at fat. Ang isa pang dahilan kung bakit dapat kang mag-ingat sa pagkain sa KFC ay ang mataas na fat content ng kanilang fried chicken. Ang pangunahing dahilan nito ay ang paraan ng pagluluto na tinawag na deep frying. Sa prosesong ito, ang manok ay nilulubog sa mainit na mantika upang maging crispy ang balat at masarap ang lasa. Sa deep frying, ang breading ng manok ay sumisipsip ng mantika habang ito ay niluluto. Dahil dito, tumataas ng malaki ang dami ng calories at fat sa bawat piraso ng chicken. Ang mga pagkain na mataas sa saturated fat ay maaaring magpataas ng LDL cholesterol o ang tinatawag na bad cholesterol. Kapag mataas ang cholesterol sa dugo, maaaring mabarahan ang mga ugat na nagdadala ng dugo sa puso at utak. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan ng heart attack at stroke.
Sa maraming fast food meals, hindi lamang ang manok ang may fat. Ang fries, biscuits, gravy at iba pang side dishes ay may dagdag na calories at fat din. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng ito sa isang meal, maaaring maging napakataas ng total fat intake sa isang pagkain lamang. Para sa mga Pilipino na madalas kumain sa mall o nag-order ng delivery, madali lamang ubusin ng isang buong fast food meal nang hindi napapangsin kung gaano karaming calories at fat ang nakonsumo. Ngunit kung ito ay nagiging regular na habit, maaaring magdulot ito ng weight gain at iba pang health problems. Hindi masama kumain ng fried chicken paminsan-minsan, ngunit mahalagang tandaan na ang sobrang mantika at fat sa pagkain ay maaaring magdaroon ng malaking epekto sa kalusugan sa mahabang panahon. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, mga additives at flavor enhancers. Isa pang dahilan kung bakit dapat kang mag-ingat sa pagkain sa KFC ay ang paggamit ng mga additives at flavor enhancers sa kanilang pagkain. Upang mapanatili ang masarap na lasa at consistency ng kanilang menu items, gumagamit ang mga fast food chains ng iba't ibang food additives. Isa sa mga kilalang flavor enhancers na ginagamit sa ilang fast food products ay ang monosodium glutamate o MSG. Ang MSG ay ginagamit upang palakasin ang savory o umami na lasa ng pagkain. Ayon sa ilang impormasyon tungkol sa mga produkto ng KFC, ang ilan sa kanilang menu items ay naglalaman ng MSG bilang bahagi ng seasoning. Bagamat itinuturing na ligtas ang MSG sa maliit na dami, may ilang tao na sensitibo dito. Ang ilan ay nakakaranas ng simptomas tulad ng headache, flushing o discomfort pagkatapos kumain ng pagkain na may MSG. Dahil dito, may mga tao na pinipiling umiwas sa mga pagkain na may ganitong additives. Bukod sa MSG, may iba pang preservatives at flavoring agents na ginagamit upang mapanatili ang lasa at shelf life ng fast food products. Sa KFC Philippines, ang ilang pagkain ay maaring maglaman ng allergens tulad ng wheat, soy, milk at gluten. Para sa mga taong may food allergies o sensitivities, mahalagang malaman ang mga ingredients na nasa kanilang kinakain. Kahit ang simpleng gravy o burger ay maaring may sangkap na maaring magdulot ng allergic reaction. Sa pangkalahatan, ang mga additives ay hindi agad mapanganin kung paminsan-minsan lamang kinakain ng pagkain. Ngunit kapag madalas itong bahagi ng diet, maaaring magkaroon ito ng epekto sa kalusugan sa mahabang panahon. Pang-apat, high calories na maaaring magdulot ng obesity. Isa pang mahalagang dahilan kung bakit dapat mong pag-isipan bago kumain sa KFC ay ang mataas na calorie content ng kanilang mga pagkain. Ang karamihan sa fast food meals ay idinisenyo upang maging masarap, satisfying at nakaka-addict sa panlasa. Ngulit kapalit nito ay ang napakataas na calories sa bawat serving. Kapag ang isang tao ay kumain ng mas maraming calories kaysa sa kailangan ng katawan, ang sobrang energy ay naiipon bilang taba. Sa paglipas ng panahon, maaari itong magdulot ng weight gain at obesity. Ayon sa mga pag-aaral tungkol sa fast food consumption, ang madalas na pagkain ng mga high-calorie meals ay may kaugnayan sa pagtaas ng risk ng diabetes at metabolic diseases. Sa isang typical na fast food meal mula sa KFC, halimbawa, 2 piraso ng fried chicken, fries, gravy at soft drink, maaaring umabot sa napakataas na calorie intake sa isang upuan lamang. Para sa maraming Pilipino na may sedentary lifestyle o kulang sa physical activity, ang sobrang calories ay madaling magdulot ng timbang na mahirap ng bawasan. Bukod dito, ang kombinasyon ng fat, salt, at flavor enhancer sa fast food ay maaaring mag-trigger ng dopamine release sa utak na nagdudulot ng pakiramdam ng kasiyahan. Dahil dito, mas nagiging tempting kumain muli ng parehong pagkain. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nahihirapang kontrolin ang pagkain ng fast food. Habang masarap ito sa panlasa, maaari itong magdulot ng hindi inaasahang epekto sa timbang at kalusugan kapag naging regular na bahagi ng diet. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pang-5,
posibleng pagbuo ng harmful chemicals sa high-heat cooking. Isa pang mahalagang bagay na dapat malaman tungkol sa fried chicken ay ang epekto ng high-heat cooking sa pagkain. Kapag ang karne ay niluto sa napakataas na temperatura, tulad ng deep frying o grilling, maaaring mabuo ang ilang chemical compounds na maaaring makasama sa katawan. Ayon sa ilang pag-aaral, ang mga chemical tulad ng heterocyclic amines o HCAs ay maaaring mabuo kapag ang karne ay niluto sa mataas na temperatura. Ang mga compound na ito ay pinag-aaralan dahil sa kanilang posibleng kaugnayan sa ilang uri ng cancer. Bukod dito, ang mga pagkain na niluluto sa matataas na temperatura ay maaaring mag-produce ng compounds tulad ng acrylamide at advanced glycation end products. Ang mga ito ay nauugnay sa inflammation at oxidative stress sa katawan. Hindi ibig sabihin nito na ang pagkain ng fried chicken ay agad magdudulot ng sakit. Ngunit ipinapakita ng mga research na ang madalas na pagkain ng mga ganitong uri ng pagkain ay maaaring magpataas ng risk ng ilang chronic diseases sa paglipas ng panahon. Sa Pilipinas, maraming tao ang mahilig sa crispy fried foods mula sa street food hanggang sa fast food chains. Ngunit mahalagang tandaan na ang paraan ng pagluluto ay may malaking epekto sa nutritional value ng pagkain. Kung nais mong maging mas healthy ang iyong diet, mas mainam na bawasan ang pagkain ng mga deep-fried foods at palitan ito ng mga lutong steamed, grilled o boiled. Pang-anim, posibleng epekto ng madalas na pagkain ng fast food sa pangmatagalang kalusugan. Isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit dapat mong pag-isipan muna bago kumain sa mga fast food tulad ng KFC ay ang posibleng epekto nito sa iyong pangmatagalang kalusugan. Ayon sa maraming pag-aaral sa larangan ng nutrisyon, ang madalas na pagkain ng mga pagkaing mataas sa mantika, asin at calories ay maaaring magdulot ng iba't ibang problema sa kalusugan. Kadalasan, ang mga pagkain sa fast food ay deep-fried at dumadaan sa proseso na naglalaman ng maraming sodium, saturated fats at preservatives upang mapanatili ang lasa at shelf life. Kapag ito ay nakasanayan at naging bahagi ng regular na diet, maaaring tumaas ang panganib ng mga sakit tulad ng high blood pressure, type 2 diabetes at heart disease. Sa Pilipinas, kung saan maraming pamilya ang mahiling sa pritong pagkain tulad ng fried chicken, mahalagang maging mas maingat sa pagpili ng kinakain. Hindi naman ibig sabihin na bawal kumain sa fast food, ngunit ipinapayo ng mga eksperto sa nutrisyon na gawing paminsan-minsan lamang ang pagkain ito at hindi araw-araw. Ang problema ay kapag naging regular na bahagi ng diet ang fast food dahil maaari itong magdulot ng unti-unting pagtaas ng timbang at pagbaba ng kalidad ng nutrisyon na natatanggap ng katawan. Ang katawan ng tao ay nangangailangan ng balanseng kain tulad ng gulay, frutas, whole grains at sariwang protina upang manatiling malakas at malusog. Kapag ang karamihan sa kinakain ay processed o fast food, nababawasan ang mahahalagang bitamina at minerals na kailangan ng katawan para sa maayos na paggana ng organs, immune system at metabolismo. Kaya bago ka muling bumili ng paborito mong fried chicken meal, magandang isipin kung gaano kadalas mo itong ginagawa. Ang tunay na susi sa kalusugan ay hindi lamang sa sarap ng pagkain, kundi sa tamang balanse at disiplina sa pagkain. Sa halip na umasa sa fast food bilang pang-araw-araw na pagkain, mas mainam na piliin ang mas sariwa at masustansyang pagkain na makakatulong sa iyong katawan sa pangmatagalan. Sa ganitong paraan, mapapanatili mo ang lakas, sigla at kalusugan habang tumatagal ang panahon. Pangwakas na kaisipan. Ang pagkain sa fast food restaurants tulad ng KFC ay bahagi na ng modernong lifestyle ng maraming Pilipino. Sa mga birthday party, family outing o simpleng treat pagkatapos ng trabaho o school, madalas itong maging madaling pagpipilian dahil sa mabilis na serbisyo at masarap na pagkain. Ngunit tulad ng napag-usapan sa video na ito, mahalagang malaman ng bawat isa ang mga posibleng epekto ng madalas na pagkain ng fast food. Ang mataas na sodium, fat, calories, additives at mga chemical na nabubuo sa high-heat cooking ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit dapat limitahan ang pagkain nito. Hindi nangangahulugan na kailangan mong tuluyang iwasan ng KFC o anumang fast food. Sa halip, ang pinakamahalagang bagay ay ang tamang balanse sa pagkain.
Kung kakain ka man ng fried chicken, mas mabuting gawin ito paminsan-minsan lamang at siguraduhing may sapat na gulay, prutas at masustansyang pagkain sa iyong diet. Para sa maraming Pilipino, ang kalusugan ay isa sa pinakamahalagang kayamanan. Ang simpleng pag-alam sa mga impormasyon tungkol sa pagkain ay makakatulong upang makagawa tayo ng mas matalinong desisyon para sa ating katawan. Sa huli, ang tunay na layunin ng video na ito ay hindi upang takutin ng mga tao, kundi upang magbigay ng kaalaman. Dahil kapag may sapat tayong impormasyon, mas nagiging handa tayo na pumili ng pagkain na hindi lamang masarap, kundi makakabuti rin sa ating kalusugan. Kaya bago ka muling kumain sa KFC, tandaan ang mga bagay na iyong natutunan ngayon. Dahil minsan, ang simpleng kaalaman ay maaaring maging susi upang mapanatili ang isang mas malusog at mas mahabang buhay. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.